Gracia nasa
morning kay Kuya Rogelio Alonso Reyes ng Hawaii. Good day to Manang Kuya and Marisa. Good morning kay James Sanyatan. Good morning kay Bella. Good morning Marvin. Good morning kay Marvin John. Of course kay Ampatuan. Good morning John Michael Ancheta. Magandang hapon dyan sa California, Susun City or in San Francisco. Magandang hapon Kuya Jean. Of course kay Ate Emerita Baptista Corpus. Blessed and good morning brother Pastor Rafi. Thank you so much Ate Emerita. Good morning kay Ate Luz Biminda Susu Gonzales. Good morning kay Adam Evan Rep Asuncion Gonzales. Good morning. Good morning Carlo. Good morning Crisper. Dagi pinapanglaw nakakaasing dagit di mawang kaskin kau apo. Good morning kay Sai Gian Agutos. Good morning Sai. Yes, good morning Pastor from Saijian Agotos. Good morning anak, and siyempre sa lahat po ng mga kapitbahay natin dyan sa Daklapan, Kabugan do Osor, sa Sitio Panayugan. Good morning po sa ating lahat. Susun brother, yes, thank you. I'm still here at Susun. Going home to San Francisco on the 23rd cause me and your manong will have appointments. On the 24th, adding my apostolic duty. May apostolic duty sa kabayan. Yes, ate, ingatan mo yung mga apo ninyo. Okay, sabi rito mga kakape, may apostolic duties ako rito sa anak ko. Jean was rushed to the hospital 3 days ago, and thanks she's okay now, and to have to take antibiotics. She has few capsules left. Salamat sa Diyos sa lahat-lahat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning kay Jessa Asuncion. Good morning Jessa. And siyempre sa lahat po ng mga kasama po natin, good morning. Nais ko pong batiin ang aking pong asawa, siyempre Maricel Roas Asuncion, and to our daughters also. Good morning to my mother, Nanang Dungo. Good morning to our kabarangays dito sa Barangay 43, Cavite, Lawag City, sa panguna po ng ating pong punong barangay Kapitana Mila D. Alonso, and of course to all the barangay officials. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga din po sa aking pong Pastor Redentor Asuncion, and to the BBBC family, at sa lahat po ng mga kapatiran po natin dyan sa Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur, dyan sa Sitio Panayugan, sa lahat po ng mga kapitbahay po natin, and siyempre sa lahat po ng mga Daklapan boys, Daklapan girls. Good morning po sa ating lahat. At good morning
Magandang oras also, magandang hapon po sa Las Vegas, Ma'am Julie Natividad Viloria Kulberg, and of course kay Kiara. Good morning to Kiara, or good afternoon there in Las Vegas. Magandang tanghali din dyan po sa Honolulu, Hawaii, kay Cousin Mercy Asuncion Vidad. Good day to all of you there, Cousin. And siyempre ingat ka palagi. Good morning din sa punong barangay ng Putaw, Solsona. Ayan, barangay Putaw, Solsona. Ang punong barangay, kasama po natin siyempre si Kapitan Clifford Domingo Balisacan. Good morning, Kapitan. And of course kay Kapitana Robelin Alonso Balisacan, and to all the members of your family. Amen. Good morning there, bro. Sabi nito ni Ma'am Julie Natividad Viloria Kulberg. Yes, ma'am. Good afternoon there, and may God bless us all. So sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, good morning, good day, good afternoon, good evening, magandang madaling araw, hating gabi sa ating lahat, whatever at the time that this morning coffee devotion reach your place. May the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Ito po ang inyong kapatid, si Brother Rafi. Kagawad pa yung mga kasama nyo sa loob ng 1 oras at kalahati ngayong araw na to para pagbulayan ang salita ng Diyos at para manalangin po sa bawat isa. Kaya yan po ay napakalaga, mga kapatid. Every gising is a blessing. Amen. Every day is a privilege for us to live, as to praise the Lord, to serve the Lord, to serve others, and to serve with humility. As God is blessing us, brothers and sisters, let us remember that we should learn how to be a blessing to others, and most especially how to be a blessing to our God, our Creator, our Savior. Amen. Good morning kay Pastor Jun Veriasanya. Good morning there, bro. Sabi rito ni Ma'am Julie Natividad Viloria Kulberg. Pastor Jun Veriasanya, maraming salamat, at ingat kayo palagi. Gumusta rin, and good morning kay Pastor Gerald Conde. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, tayo magpasalamat sa Diyos. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ito pong awiting, salamat sa iyo, Panginoon. Good morning kay Cousin Rex Asuncion Sobrebega. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay. Good morning kay Shalani. Good morning kay Eva Marie Rabor. Kay Shalani. Ay walang matatamo. And good morning to all of you. Pagsusumikap ko. Kaya good morning kay Jasmine. Jasmine Salarson. sa iyo ako'y magpupuri. Sister Jonah Sereñado. Good morning, Sister Jonah. Of course, good morning kay Brother Engineer Joseph Sereñado. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanda.
Tinatunghan ko ngayon at kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang taglaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang taglaw. Good morning, Kay. Good morning to all of you. Halika na kayo, pumasok na kayo dito sa live stream po natin. Ayan. Mga akape. So, salamat sa Diyos. And yes, in everything, give thanks for this, the Dogpaling crisis concerning you. Meron pong sinabi rito si Pastor John Ver. But before that, babasahin ko muna ang comment. Pasensya na kayo, sinisip ko na naman ako. Palagi naman. Meron pong rito comment ni Ate Emerita Baptist Corpus from Susan City, California. Hello sis Adi and Julie, how are your 3 young apokos too? It feels so blessed to have grandkids, right? It's tiring for me but very rewarding. Salamat sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Ayan. Salamat sa Diyos. Sabi rito, it feels so blessed to have grandkids. Ayan. At galing naman kay Pastor John Variasanya. Good morning, Pastor. Good morning, everyone. Pakisama po sa panalangin po, Pastor. Second day po ng school ministry, Pastor. Salamat po. God bless. Saang school, Pastor? Saan kayo saan school kayo tuturo? Yes, we will be praying for you, Pastor Jennifer. And please pray for Pastor Jennifer, mga kape, to our prayer warriors, that God will use him mightily, power from above, mga kape, so that the kids or the students or pupils that they are teaching will come to know the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior and grow in the Lord. Amen. Good morning, mga kape, Cons Cass. Good morning also Cons. Cousin Rex Asuncion Sobrebiga ng Gabusur Turre. Ayan. So, salamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin na po, mga kakape. And as I pray, you can pray also, mga kapatid. At ipanalangin po natin ang bawat isa. Dakila naming Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabay at protection mo sa amin, traveling mercies yesterday. Salamat po sa mga blessings. Maraming salamat po sa pagkakataon katulad po nito na kami po ay yung tipon para kami po ay magsama-sama sa isang layunin, na kayo po ay amin po mabigyan ng kalwalhatian, mapuri, masasalamat, at kami po ay nagkakaisa upang kami matuto at lumago sa buhay namin, Panginoon, sa spiritual. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig. Yes, Lord, we are here again. We thank you, Lord, for the internet connection. We thank you, Lord, for the social media that we can use. Yes, Lord, please use us effectively. Teach us to pray, O Lord. Increase our faith. Please forgive us. Patawarin po ninyo kami sa lahat po ng mga naisip po naming mali, sa mga nasabi po namin masama, at sa mga galaw po natin, sa mga pag-ugali po namin na hindi po kaya-aya sa inyo. Lord, please forgive us. Panginoon, patuloy po kayo na
magpadala ng mga preachers, pastors, missionaries, evangelists to all the corners of this world. And we know that you know that you are doing that. And please, Lord, speak to us, help us, give us that heart for souls, Panginoon. Wala po kami rito sa lupa upang mabuhay lamang para sa amin, but we need to seek your will, that your will, that everyone will be saved. And please, Lord, use us that we may have that boldness and courage to share, to speak the word. And the Holy Spirit will be the one to work in their lives, as well as to move through us. Help us, Lord, to prove our love to you, that we may love your word, that we may love your work, and love to worship you. Lord, please help us always and remind us that we should begin every day with you, talking to you, and you talk to us. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami po yung makalapit sa inyo at nilapit ko po sa inyo bawat isa. Lahat po ng mga naririto at nanonood at nakikinig. Lord, pagpalain mo po sila ng kalakasan, kalusugan, kapayapaan. Strengthen us, O Lord. Please continue to comfort the family Asuncion. Please comfort Janet. Comfort Manong Danny, Manong Husig, and to all the relatives, to the clan. Lord, please comfort. Ganun din po, Panginoon, ang total family. Comfort them, O Lord. That you may please, Lord, strengthen them also. Grant them strength and good health, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, na mga dadalamhati ngayon, I pray that you may please continue to comfort them. Holy Spirit, please work in their lives. At ngayon, Panginoon, nilapit ko po sa inyo lahat po ng mga nanghihina, meron po sakit, kailangan po ng encouragement. Lord, please encourage, strengthen, and heal. And nilapit ko po sa inyo, Panginoon, that you please continue to strengthen my mother, nanangwanang, nanangtanang, nanangbasang. And to all our brothers and sisters who are here, even Suerte Ferrer, Lord, please continue to strengthen and please provide the needs. Kay Ate Sanyata, kay Sister Sanya, Ate Sonia, Brother Sammy, Ate Emerita, Ate Marieta. Kahit po, Panginoon, ang mga lahat ng mga kasama po namin, kahit po si Nanay Caridad po doon, Lord, please continue to strengthen her. Ang Consuelo Moreno, Greg Corpus, Anthony Gutierrez. Lord, please continue to comfort also the family Kua. Lord, please strengthen and heal Marie Jacinto, Rafael Ragasa, Janelle Sharp, Ken Stevenson, Kailani, Anjali. At dyan din po, Panginoon, that you please continue to strengthen Diom, Nabe, and even Lord James, please work in their lives. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay hindi po tinipon. Lord, please bless and please, Lord, heal. Kahit po sa mga Ragasa family, Uncle June, Manong Mael, JP, Reggie, Sheena, Francis.
But please continue to strengthen them. Heal, O Lord. Ganon din po, Panginoon, nilapit ko po sa inyo ang mga kapatiran po, manunood dan po sa abroad. I pray that you will protect them, bless them, protect them, even their communities, Lord, that we may be a good example in our neighborhood and everywhere we go. Panginoon, please continue to protect your people, Israel, your nation, Israel. And please, Lord, bless our country. Give wisdom to our president, O Lord. Please protect him. And even, Lord, sa lahat po na mga nasa gobyerno, that you may please, Lord, work in their lives that justice and true service ay may bibigay po sa mga mamayan. Salamat po, Panginoon. And again, sa mga nasa barko, sa mga nagbabiyahe, nasa aeroplano, I pray for traveling mercies. Lord, I pray for the healing of Brother Arnold Tacod, Manong Efren Salarson. And please, Lord, continue to strengthen and heal everybody. Muli, Panginoon, kami pinagpapasalamat. Please continue to use us, the churches, pastors and preachers, missionaries and evangelists around the globe, that you please use us effectively for the furtherance of the gospel, even the ministries, Lord. Lord, please bless the upcoming anniversary of the Clapan outreach. Lord, please provide the needs. Bless them, O Lord, ang mga partners at sa lahat po ng mga prayer warriors and those who are giving for the needs. Lord, please use them more and bless them. Bless them, O Lord, and bless us all. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Please use your servant. And again, we give you all the glory, Lord. Please speak to us, even, Lord, to the sister of Ma'am Judy, that you please continue to strengthen her. Din po, Panginoon, sa kapatid po ng Sir Dan, that you will please bring him to the corner of his life, that he will repent and acknowledge you as his Lord and Savior, and do as you will. I pray that you will please give wisdom also to Pastor Jill Verisanya as he teach the students or children in this school. Please, Lord, use him mightily, that all of them will come to know you as the Lord and Savior, Lord. Panginoon, please can you, Lord, also to strengthen it's every one of us. Maraming salamat po. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. And we ask all these things, Lord. And we give you all the glory. Please do this for your glory. In Jesus Christ's name, amen. And amen. And amen. Thank you so much, mga kapatid, and good morning to all of you. Excuse me. Good morning kay Darwin Raquenyo. May God bless you and heal you. Na patuloy kang palakasin at pagalingin, Darwin Raquenyo. See you on Sunday, ha? And of course, good morning kay Pres Angeline de la Cruz Palor. Good morning, Pres, dyan sa Kaawakan. Good morning din kay Mac Renz Carlo Munoz. Good morning, Mac Renz. And good morning kay Rino Alonso. Good morning, Kagawad. And siyempre, good morning kay Ate Jessie Cristobal Gaviran. A blessed morning, Pastor, and to your family and to all kakape. Thank God for another day. Amen. Every gising is a blessing. Praise the Lord. And prayers also for Manong Rico Gaviran. May God continue to strengthen you. Mangan ka tiado, Manong Rico. Good morning kay Press Sherilyn Miller. Good morning, Press Sherilyn. Welcome to our morning coffee devotion. Thank you so much for joining us. And good morning also kay Hazel Stigo Domingo. Good morning kay Dexter. Good morning sa inyo lahat. Good morning kay Sister Sanyata Salma Sandaras. Good morning, Sister SSR. Good morning, Pastor Rafi and your family and all kakape. Thank you so much, Sister. And ito, sabi ni Pastor John Verisanya, Eladio B. Baranga Elementary School. Pastor San Nicolas. Sa San Nicolas, layo. Anyway, may the Lord God continue to strengthen you and use you mightily, Pastor John Ver. May God bless the ministry, his ministry.
Ayan. Kuya Richard Carino, good morning. The best friend of Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Blessed morning, Pastor Sabian. Thank you so much. Amen. Pastor, praying also for Pastor Jomar's wife. She is 3 months old. And wow. So, may the Lord God continue to strengthen her. And protect the baby. And of course, both the carrier, the mother, and the baby. God bless you, Pastor Jumar. Pastor Jumar, maraming salamat sa Panginoon for blessings. Amen. Blessed morning, Pastor, sabi nito ni Macrens Carlo Munoz. Ayan. So, sa pagkakataon mga kapatid, salamat po. Maraming salamat. Ayan, meron tayong ganyan. Salamat. Okay. Meron pong verse dito na sinare po ni Ate Emerita, Baptist sa Corpus, Romans chapter 8 verse 28. That's it. Tumpak po mga kapatid. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tandaan natin mga kapatid, ang verse na ito ay hindi pwedeng i-claim ng lahat ng tao. Kahit po mga nagsasabing Kristiyano sila o mga believers sila, not all the believers, but how we wish that all the Christians and believers will claim this verse, mga kakape. Why? Dahil meron po na isulat dito na sinasabi, kaya na sinasabi natin minsan, okay lang yan, God knows everything, He will do it, He will give you victory. Ganyan mga kapatid. Ngayon, pag ating pong aralin ang talata na yan sa Romans chapter 8 verse 28, ang sinasabi diyan na pwedeng mag-claim that all things work together for good are those who really love Him. And when we say love Him, siyempre sabihin natin we love God, I love God. Yes, it's easy for us to say I love God. It's easy to say I sincerely and I purely love God. Madali mo sabihin yan. To say I love you Lord, I say I love God, it's easy. But brothers and sisters, let us bear in our minds that God is omniscient, meaning He knows everything. Wala po tayong maikukubli, wala po tayong maitatago sa Kanya, because He knows everything. Kaya kilala niya tayo. He knows us, or He knew us more than we know ourselves, because He is our God. That's why we need to acknowledge Him always. We need always to ask His guidance, that He will teach us how to love Him. Because when we say we love Him, we must not only say it or tell it, but we need to prove it. And again, ito yung gustong-gusto kong emphasize palagi, mga kape, that if we really love God, since we are saying that we love Him, it should be manifest by, saan? Loving the Bible, loving His Word. That means hindi po tayo nagsasawa na makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Gaya ng sinasabi ko palagi mga kapatid, kung boring sa'yo ang Bible, kung boring sa'yo ang salita ng Diyos, there must be something wrong in your life. Because a true believer, a true Christian who loves God will love His Word, the Bible. Amen? And if we say that we love God, it should manifest sa tinatawag po natin pag-ibig sa Kanyang gawain, sa gawain ng Panginoon, to the work of God. And the business or work of God is to save souls, meaning we as the children of God
should share the gospel, that we should love souls as God loves everyone. We should love His work. We need to share the gospel. We need to support the work of God. Brothers and sisters, we need to be an instrument in spreading the gospel around the globe. If we love God, then we should do that. That is some of the manifestations or proof of our love to Him. At isa pa mga kapatid, at isa pa, if we love God, then we love to worship. That's why everybody are encouraged to look for a church in where we will grow in the Lord. Because we need also this fellowship. We need to encourage one another, to pray for one another. And yun lang po ang tatlong bagay na mai-share ko sa inyo when it comes to proof of our love to God. When it comes to the love of God to us, undoubtedly, lahat tayo magpasalamat sa Kanya dahil sa buhay, sa kaligtasan na binigay sa atin sa pagkakataon makapaglingkod sa Kanya. And yes, para maging instrumento, para maging blessing po sa iba. Most especially to be a blessing to Him, mga kapatid. That's why we need always to be humble and to submit to His will. Amen? Salamat sa Diyos, and may the Lord God continue to speak to us and let us prove our love to Him. Amen? So, sino nga ba ang pwedeng mag-claim ng talata na yan, Romans chapter 8 verse 28? Ang Romans chapter 8 verse 28 ay nagsasabi na lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay para sa ating, lahat ng ating may experience, lahat man nangyayari sa atin mga kape, sinasabi rito, they work together for our good. Ibig sabihin ng mga kapatid, para sa ikabubuti po natin, para sa ikalalago po natin. But this verse can only claim by those who really love God. Like sinabi rito mga kapatid, no? Linaw na malinaw. Sinabi po rito mga kapatid, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So tayo po ay tinawag ng Panginoon dahil meron pong layunin ang Diyos na dapat nating gawin. And we need to seek that purpose. And that purpose is to glorify Him for the rest of our lives. So then how can we glorify God? By serving Him faithfully. By showing that we really love Him. By doing the proof of our love to Him. To love His Word, to love His work, and to love to worship. Amen? Salamat sa Diyos. Good morning kay Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo. Thank you so much. Online Bible Study. Good morning or good day there in Hawaii, Brother Marcelino Pablo Gutierrez, our friend, our partner, our cab preacher there in Honolulu, Waikiki, and Waipaco. Kumusta, brother? And may God bless, continue to use you and bless you, brother. Ayan, Ate Marieta Pascual there in San Marcelino, in San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Ayan, good morning Pastor and to all kape. Good morning kay Junjun, good morning kay Manong Isyong. Ayan, salamat Ate Marieta. Good morning also to Ate Raquel Bumanglag, Manong Joseph Bumanglag. Good morning. A blessed day. Have a blessed day from Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Salamat from Honolulu. Ayan, even in difficult or challenging circumstances, God is actively involved, using those situations to ultimately benefit believers and align them with His will. The promise is especially for those who love God, amen, and are called according to His purpose. This suggests a relationship with God is a key component. Amen. Praise the Lord for that. At meron pong comment dito from Kasit Mercividad. Thus, God is good all the time. Praise the Lord. My brother Sammy is alright of what happened that night. Amen. That accident. Yes.
Manong Sammy got accident the other night, Sunday night. When we came from Kabugao, nakita po namin may na-disgrasya doon. Hindi ko alam na siya pala yun. But praise the Lord, he's okay. Sabi nito, never mind the damage of the tricycle and the solo motor, only material things. The main important, nobody lost their life. Amen. In Jesus' name, I also thanks. Amen. Praise the Lord. Kaya, and again, if you are watching, if you can listen to this program, Kuya Sammy, the best and the greatest thing that we could do or decide in our lives is to ask the Lord Jesus Christ to come into our lives as our Lord and Savior. Kailangan po natin magsisi sa ating kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, dahil siya lang po ang tanging pag-asa po natin, wala nang iba. So, maraming salamat sa Diyos. Praise the Lord for that. Kasi okay, meron pang comment dito si Ate Merita. I'd like to read before I will play another song. Brothers and sisters, all things work together. This doesn't mean that every single event is inherently good, but that God can take even negative circumstances and use them to bring about good. Amen. Ultimately conforming believers to the image of Christ. That's right. The good that God works towards is not necessarily worldly success or comfort, but rather our spiritual growth. Amen. Our closer relationship with Him and our eventual glorification when we go there in heaven. Amen. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, Ate Merita, for those inputs. At tumpak nga po mga kapatid, as our caption says, God will do all things well. Let's believe that. Let us have faith in Him. Brothers and sisters, hindi po pare-pareho ang pinagdadaanan natin, but God knows. And He knows He has all the solutions. So, hindi po tayo dapat pupunta o lalapit muna sa mga tao. We should first talk to God. As the Bible says in Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, palagi kong sinasabi ito mga kapatid, na trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, because when our own understanding will will dominate, ano mangyayari? Napakarami po tayong nilalapitang tao just to ask for counsel, to ask for guidance, to ask for help. But pagdating po ng panahon at at the end of the day, makita po natin may kulang. At huwag po nating hayaan na maging panakip butas o tagapuno po ng pagkakulang ang Panginoon. Dapat siya ang nauna before anything else. Napakarami po tayong pwedeng sabihin dito na mga patungkol po sa dapat unahin natin ng Diyos. Alam naman po natin yung Matthew chapter 6 verse 33, mga kape, sinasabi doon that seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Unahin natin ang Diyos. And even in 2 Chronicles 7:14 says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Brothers and sisters, in everything that we do, in everything we do, let us do it heartily as to the Lord and not unto men. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all our ways, acknowledge Him. To acknowledge Him means to consult Him. First, invite Him. Not only to invite Him to watch us or to watch over us, because for sure He is watching over us every day, even when we sleep at night. So we praise God. Amen? Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So we need also to involve Him. Let Him be the one to hold the driver's wheel. I mean, the steering wheel. Mga kapatid, siya dapat ang driver po natin. Hindi po tayo ang nauuna, sabihin natin, Lord, mauna na ako, bahala ka na din sa likod.
suportahan mo na lang ako. Hindi ganun, mga kapatid. He should be the one to be followed. Let him walk and let us follow his steps, brothers and sisters. Amen? Salamat sa Diyos. So, dito pa lang tayo, mga kapatid, sa usaping mga comments. And yet, I'm already blessed. And praise God for that. Yun po ang pagpapakita, mga kapatid, ng salita ng Diyos ay hindi po kailanman magkukulang. Because it will really fill us and will make us strong. It will give us strength in our spiritual lives. Amen? So, salamat sa Diyos. Yan. Good morning kay Sister Esmeralda Cacacio, Brother Raymond Cacacio, of course, Deli Sanchez Villa Cagayan, kay Ezra, Hagay, kay Karen, and kay Kesia. Maraming salamat. Okay? So, tayo po ay magpatugtog ng sa awitin. But before that, very short announcement. So, our first mission anniversary in Daklapan, Cabugo, Ilocos Sur will be on August 10. So, 20 days more to come, mga kapatid. So, on August 10 will be, tama ba? Tama. On August 10, that will be Sunday, that will be the first mission anniversary of the work or the ministry of God in Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. So, praise the Lord. At may mga kasama na po tayo doon that are worshiping the Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, God is looking for true worshipers. Naghahanap po ang Diyos ng totoong sasamba sa Kanya. Sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. That's why we should not stop looking, searching for people who have that heart to worship our living God. Brothers and sisters, in 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 says, how you turn to God from idols to serve the true and the living God. So we are serving the living God, and we praise God. There are people there in Daklapan already who are worshiping God in spirit and in truth. Little by little, we are growing. So, to all of you, brothers and sisters, to our prayer warriors and to our supporters, thank you so much for all your prayers, and of course, to your physical health. And yes, please continue to be a blessing, especially to be a partner in sharing the gospel. Because what matters is that when we go home in heaven, marami po mga tao ang sasalubong po sa atin. I wish ganoon mangyari. Nasasabi nila, thank you for giving to the Lord. Thank you for your prayer. Thank you for your support. Because of that, we are here. Nakarating sa amin ang Ebanghelyo ni Kristo, at tinanggap namin ang Panginoong Kristo sa aming pong buhay. And we thank you for that. Praise the Lord. Di ba ang sarap ng ganong feeling, mga kapatid? So we all know this, brothers and sisters, that anytime we will die. Ito yung kinakatakutan ng ibang tema Di ba? Ito yung kinakatakutan ng maraming tao na kung saan, bakit natin pag-usapan ang kamatayan? Ang sarap-sarap ng buhay dito sa mundo. And yes, that's a problem of focusing on things or riches or anything that is in this earth. Brothers and sisters, my friends, makinig po kayong lahat that this world is not our home. And this world is temporary. And this life is temporary when it comes to this physical body, because all of us will leave this earth someday. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. The real life is after death. Yun po yung totoo, because we will be facing eternity. Yun po ang tinuturo po ng banal na kasulatan, that there is what we call eternity, heaven or hell, which for you. If you did not yet accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, as your God, then our eternity will be in the lake of fire, and that will be forever. But if we realize that we need God, we need the Lord Jesus Christ, because we accepted and we have
we have admitted that we are sinners. Tayo po ay makasalanan. And because of our sins, tayo po ay karapat-dapat na maparusahan sa impyerno. And praise the Lord, He made a way. And He gave us the way. And the way is none other than the Lord Jesus Christ our Savior. Because He is the way, the truth, and the life. Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan niya. Kaya salamat sa Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Nang namatay siya sa cross, sinabi niya, Tetelestai, it is finished. Once and for all, binayaran na po at pinatawad na po ng Diyos ang makasalanan natin. Pero, ang mga lalapit ng sa Kanya na meron pong contrite spirit, contrite heart, kapagpakumbabang puso at nagsisisi ng tunay, sila po ang patatawarin ng Diyos at ililigtas ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pagtanggap sa Kanya. For the Bible says, for as many as receive Him, to them gave He power to become the children of God. So sa lahat na nasitanggap sa Kanya, ay nabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. And praise the Lord for that. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Life, real life begins after death. And that will be eternity. That will be forever. Kaya, the choice is yours. If you want to have eternal life, then why not come to the Lord Jesus Christ, believe Him, and be your Savior and God. Anong decision mo? Sigurado ka na ba na tumanggap ka na sa Kanya? But if you have doubt, don't doubt the Word of God. That whatever He promises, He will truly fulfill. Because God is our God, that He will do everything, that He will fulfill His promises because of that hope of eternal life, which God that cannot lie. Yan po ay pangako niya noon pa man. So eternal life is free. Salvation is free for those who will come to Him. So ngayon, ang tanong, nais mo bang tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo? Would you open your heart for Him? Will you let Him in to your heart, into your life? Will you accept the Lord Jesus Christ? Good morning, Nanang Merilo Marila. Good morning, Nanang Merilo. Good morning, Sister Francisca Cabrera. Good morning, Ate Ninita Hernando. If it is your decision today is to receive the Lord Jesus Christ, why not pray? Sabi mo sa Kanya with all your heart. Sabi mo, talk to God. Sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, patawad po. Salamat sa pag-ibig mo. At inaamin ko, Panginoon, na ako'y makasalanan at karapat-dapat na maparusahan sa impyerno. Pero salamat sa pag-ibig mo. At ngayon, naunawaan ko na Ikaw lang ang aking daan. Ikaw lang ang aking kailangan. Kaya ngayon, Panginoon Jesucristo, thank you for dying for me. Thank you rin, Panginoon, at Ikaw nabuhay para sa akin. Kaya ngayon, sa pananampalataya, please come into my heart. Tinatanggap kita, Panginoon. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kung ikaw tumanggap sa Panginoon Kristo, praise the Lord. And again, brothers and sisters, may God bless every one of us. At tayo po ay magpatugtog po ng isang awitin. Then after this, we'll proceed to our devotion. As our caption says, God will do all things well. God will do all things well. So let us trust in Him. Amen? So pakinggan po natin ang awitin ito. Have faith in God, sung by Kuya Edgar Alonso. When trials will come to us, we often say, why me? And many people around us, this burden kept to me. Until I realize
Manong Willie Reno, good morning. Good morning, Wayne. Kneel down on your knees, God knows everything. When trials will come to us, we often say, why me? Many people around us, This burden came to me until I realized the people may say that. Bow your head, kneel down on your knees, God knows everything. have faith in God, have faith in God. When trials will come to us, it will just come to pass. Have faith in God, have faith in God. He knows everything, what's best for us. Have faith in God, have faith in God. Everything will be alright. When trials will come to us, it will just come to pass. All things will become well when we understand. We know what He is doing, and He knows what's best for us. Bow your head, kneel down on your knees, God knows everything. Have faith in God, have faith in God. When trials come to us, it will just come to pass. Have faith in God, have faith in God. He knows everything, what's best for us. Good morning kay Sister Rochilin Sapon. See you on Sunday. Or see you on Friday. To our prayer meeting. We'll be alright. Good morning, John Michael Anchieta. Good morning, Pastor Sarah. Thank you so much, anak. See you on Friday, anak. Amen. Meron pong nag-post sa Facebook, mga akape, that minention po ang pangalan ko. Ito po ay talagang diretso po na kinoment po specifically ang pangalan ko nandyan. Sabi niya, Pastor Rafael Lumabo Asuncion, please do me a favor. Please pray for me. Thank you, Pastor Calcial. So siya po ay nasa Saudi, I think. So let us pray for her. Ang dating konsyal po ng Balacan at dating kasama po namin sa Federated Parents and Teachers Association of Lawag, si Pres Jenaline Bako. Okay, let us pray for her. Whatever her struggles. Our gracious Father, we thank you so much for this time that we can come to you in prayer. Lord, you know what is happening and what's the struggle of Pres Jen. Lord, please work in her life, strengthen her, give her that strength that she needs. So whatever that bothers her, whatever, Lord, that make her afraid or whatever, Lord, I pray that you will please, Lord, remind her that you are the author of our lives, and that we should trust
and continue to have faith and serve you. We thank you so much, Lord. Please do this. Please, Lord, give her peace. In Jesus Christ's name, amen. And amen and amen. Thank you so much mga kapatid. Thank you so much mga kape. So that's what we do. We pray for one another. We need that, brothers and sisters. So ito po mga kapatid, meron pong comment dito from Cousin Mercy Vidal from Honolulu. With my sickness before Cas, nagkaroon po ng cancer si Cas Mercy, and my doctor told me there's a possibility may come back. But I put my trust to Father God in Jesus Christ's name. I believe everything is okay. But if a time for me to go home, I'm ready and not scared because I already accept this as my way, and the key is the gate of heaven. Yes, but I think a lot it is not my time yet because I still want to serve Him or do good with all my heart here in this world. Amen. Amen and amen. Thank you again, Lord. Thank you, Brother Pastor Rafi, for the lessons and sharing their words. Happy birthday to all the birthday celebrants and to those celebrating their anniversaries. Happy anniversary. Meron pa tayong time. Hindi pa ako nagpapaalam. Thank you so much. And yes, good morning, Sir Dan. Praise God we're alive. Amen. Good morning. Praise God that you're here. Praise the Lord for that. Okay, so let's proceed, brothers and sisters, mga kape. So let's take a little review. Ito na mga kapatid. Hindi pa tayo magpapaalam, ate. It's okay. Okay, tandaan po natin mga kapatid. As our caption says, of course, nabasa na natin kanina, di ba? Napag-usapan na natin. Doon pa lang si introduction, nandun na eh. But anyway, hindi pwedeng hindi natin basahin at hindi pwedeng hindi ko share sa inyo ito. That we know, brothers and sisters, that God will do all things well. Amen. Praise the Lord. Everything. Yeah, let us remember, brothers and sisters, that God is the author of our lives. Whatever we are thinking, there are negative thoughts that are coming in from the devil. Let us not what we call entertain. Let us not entertain the temptations of Satan and for the thoughts that he inputs to our minds. Let us not entertain Satan, because every time that we react negatively, that means we are listening to the voice of Satan. So don't forget, brothers and sisters, that God is the author of our lives, and He knew us before we were born. That's how powerful God is, because God is our omniscient God. He knows everything. And let us always bear in our minds that whatever the design that God gave us, let us accept. We should have that what we call self-acceptance. So ano man po ang ating itsura, ano man po ang ating itsura, whatever the physical appearance, whatever will be the outcome of our whatever na binigay sa atin ng Panginoon na langa, na mukha, na katawan, let us all accept that, because self-acceptance is the key in order for us to be used by God effectively. Because we're going instead of complaining, Lord, why my ears have why I have appointed ears like this. Nakita nyo yan? Lord, why you gave me a big mouth? Diba? So, you know, the benefit of having a big mouth, na mas magaling kang kumain, and mas malaki yung smile, diba? See that? So self-acceptance, like the person that I mentioned yesterday,
His name is nakalimutan ko na naman. It's very hard to pronounce his family name. So like something like that. I don't know. He was born without limbs, meaning wala po siyang mga arms, wala din siyang mga legs. Can you imagine? He is a world motivational speaker worldwide. Kaya saan pupunta? Marami siyang mga kabataang na inspire, and of course, we preachers ay na-inspire sa kanya. Yun nga lang, hindi ko kabisado ang kanyang pangalan. Nabasa ko lang kahapon eh. Diba? So, whatever the design of God in our physical body, our physical appearance, we should be grateful. Diba? Alam nga namang sa laki ng bunga kong ito, diba? Sa laki ng bunga kong ito, magmumukmuk pa ako, anong itsura ko? Diba? Imagine, sabi nga nila ng bata ko, pwede nilang talian yung subsub ko eh. Diba? Dahil lagi ako nakasimuot. Lagi nakasimangot. Brothers and sisters. So, whatever the design of God in our lives, let us accept. Amen? God can use you effectively. God has purpose. Brothers and sisters, ano man yung purpose ng Diyos sa ating buhay, ay magagawa po natin ng maayos kung magkaroon po tayo ng tinatawag na self-acceptance. And we should accept our gender. What do you call that? Kung ano yung kasarian natin. Kung lalaki ka, dapat lalaki ka talaga. Kung babae ka, dapat babae ka talaga. We should not believe the lies of the devil. Ano yung kasinungalingan ng diablo sa mga tao na naluloko niya? Ikaw ay babae na nakulong ka lang sa katawang lalaki. Kasinungalingan po yan. Kasinungalingan po yan. Kung lalaki ka, dapat magpakalalaki ka. Kung babae ka, dapat magpakababae ka. Let us accept the design of our life, the design of God in our lives. Huwag po tayong maging rebelde sa ginawa ng Diyos para sa atin. And we should accept the family where we belong. Huwag mong sabihin, ay sana, isinilang sana ako sa mayamang pamilya para hindi ganito ang hirap ng buhay. Alam niyo ba na ang daming mga mayaman na hindi masaya? Pero de los Benos, gaya ng sinasabi ko sa inyo noon, matagal na, nagtrabaho ako sa isang mayamang tao. 24 hours, 24/7 ang kanilang business. Can you imagine? Bilang ako na tagabantay, nagmamanage sa kanilang mga one or two or three of their establishments. Can you imagine at 4 o'clock, 2 o'clock in the morning, madaling araw, tumatawag pa yan, Rafi, kumusta ang business dyan? Can you imagine? Dahil ang mayaman, mga kapatid, most of mayaman, pero those Benos, they are really concerned na yung kanilang pong kayamanan ay dapat lalago pa. There's no word satisfaction or enough sa kanila. Pero de los Benos, ang hirap pa ng iba, mga kapatid, yung mga anak nila, imbis na masaya sila, hindi dahil ganito nangyayari. They will send them to school and they will start with a car, the first car, and they will transfer to car number 2, and then they will transfer to car number 3 until they reach their school. Why? To avoid kidnapping. Diba? Ang hirap ng ganong buhay. Ang saya ng nandiyan ka sa kalsada kahit saan ka pupunta, malaya ka. Amen? Now, anong point natin dito? Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng buhay. Salamat sa Diyos sa ating itsura. Salamat sa Diyos dahil sa aking kasarian. Salamat sa Diyos dahil sa aking family. At salamat sa Diyos dahil ako'y Pilipino. Kung Amerikano ka, magpasalamat kay Amerikano ka. Kung ikaw ay nasa taga-Africa, magpasalamat ka at nandiyan ka. At salamat sa Diyos, ako ay Pilipino.
taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. O, diba? We should love our country. Amen? So we need to accept where God place us or put us, or the design of God in our lives. Let us accept that. Amen? Kailangan natin yan, mga kapatid. Kailangan natin yan. Good morning kay Roger Garcia. Hello, Roger. Good morning kay Ate Jovita Viernes. Good morning, Pastor and their family and Tol Kakape. Maraming salamat. Good morning also kay Precious. Okay? Now, ano pa? Mga kapatid, human life should only be taken by God, not men. Tandaan natin, mga kapatid, wag nating isipin na kitilin ang ating sariling buhay. Kasalanan po yan. Kung anong buhay meron ka, magpasalamat ka sa Diyos. Mga kabataan, huwag niyo sirain ang sarili. Pakaibigin niyo ang mga magulang ninyo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang hirap, ano man ang estado ng ating family, let us love our parents. Amen? Pakaibigin natin sila. Because for sure they love us, and they want us to be successful. Kaya mga anak, huwag kayong magrebelde sa mga magulang ninyo. Dahil kung magrebelde kayo sa mga magulang nyo, hindi kayo magkaroon ng kapayapaan. Kahit saan kayo pupunta, marami kang problema. Hindi ka matitigil, hindi ka magkaroon ng tinatawag na kapahingahan. Eh kung saan ka pupunta, and you are looking for people who will accept you, until the end of the day, you will realize na mali ka, then you will return or will go back to your family. Huwag nating hayaan na mangyari sa atin ang nangyari ng prodigal son. That prodigal son story, the lost son, in the Bible, is a lesson for us na hindi na natin kailangan pang tularan. Good morning, Ate Mary Joyce, Avolod Minoro. Okay? So, let us remember, let us rely on God to lead us and to keep us. And trust in God concerning to the things that we don't know. May mga bagay-bagay na limitado po tayo. Hindi po natin alam lahat. Hindi po natin alam lahat, mga kapatid, mga kakape. Pero, sinasabi po ng Biblia, in Isaiah chapter 55 verse 8, sabi ng Panginoon, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Anong sinasabi ito, mga kapatid? Ng aking kaisipan ay hindi ang gaya ng inyong kaisipan. Ang aking kaparaanan hindi gaya ng inyong kaparaanan, sabi ng Panginoon. As heavens are higher than the earth, bilang ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa o sa mundo, ganon kataas ang aking mga kaparaanan kaysa yung kaparaanan. Ganon kataas ang aking mga pangunawa at aking kaisipan kaysa yung pag-iisip. So meaning, mga kapatid, there are things that we don't understand, but we need to trust in Him. Lord, I trust in you. I don't understand this, but you know what's happening, so I trust in you. Ganon dapat, mga kapatid. Ang sabi po ng Romans chapter 2 verse 4, or despisest thou the riches of the goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? So salamat sa Diyos. If God is blessing you, hindi ibig sabihin nyo na nasa pabor ka ng Diyos. If God is blessing you, that will be a way for us to say, Lord, I'm sorry. Please forgive me. Why? Despite of how loko-loko we are, God is still allowing us to live. Di ba? Hindi ba kabutihan ng Diyos yung binigyan tayo ng buhay at kalakasan? Yung ginising pa tayo ng Diyos, di ba kabutihan ng Diyos yun? Kahit na tayo loko-loko, kahit marami tayong ginagawang kalukuhan, mayabang tayo minsan. I'm not saying this is for everyone. But I do believe that God is blessing us. God gave us many blessings in life. In where kahit na alam po natin na tayo po ay hindi gumagawa, hindi sumusunod sa Kanya, God is still giving us a chance.
and every goodness of God that He's giving in our lives, that He's performing in our lives, that should lead us to repentance. Dapat sabi ng Lord, sorry, patawarin mo ako. Lord, mahal na mahal niyo pa rin ako kahit ganito ako. Salamat. At ngayon, Lord, please tulungan mo ako that I will start again. I will begin this day glorifying you and serving you. Every goodness of the Lord should lead us to repentance, brothers and sisters. And let us be convinced that God will do things all well. Yun na nga po yung ating pong pag-aralan kanina. Let us be convinced that God will do all things well. Hindi po magkukulang ang Diyos, hindi po magkakamali ang Diyos, mga kapatid. So tandaan po natin, and we know that all things work together for good to them that love God. Take note of that, brothers and sisters. This verse can only be acclaimed by those who really love God. So what are the manifestation of our love? We should love His word, the Bible. We should love His word, the ministry, to the ministry of reconciliation, and let us love to worship Him. Why? Because God is looking for true worshipers. Are you one of us? Will you say, count me in? Amen. So mga kapatid, God will do all things well for us. All we need to do is to trust Him. And that will happen if we humble ourselves, and that is the key. Humility is the key, brothers and sisters. And praise the Lord for that. 2 Timothy chapter 1 verse 9, last verse na po tayo, mga kapatid. Who hath saved us and called us with an holy calling. God called us with an holy calling. Banal na pagtawag sa atin ng Diyos. Not according to our works, hindi dahil sa ating gawa, but according to His own purpose and grace, dahil sa biyaya ng Diyos, which God given us in Christ Jesus before the world began. And praise the Lord for that. And I'd like to use this verse, mga kapatid. At salamat sa Kanya. Who hath saved us? Dahil siniligtas niya tayo. At tinawag niya tayo sa isang banal na panawagan. At hindi dahil sa ating gawa, pero dahil sa Kanyang layunin at sa Kanyang biyaya. At ibinigay sa atin dahil kay Kristo noon pa man, mga kapatid. And praise the Lord for that. Maraming salamat sa Panginoon. Good morning kay Arnold Takot. Good morning, brother. See you on Friday. Okay? So yan po ang ating pong devotion for today. May God bless His word and bless us all. Dakila namin Diyos, maraming salamat. Please bless your people. Bless us all. Protect us. Guide us. Yes, Lord, bless those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. We thank you and we ask all these things in Jesus Christ's name. Amen. And amen and amen. Okay, ito na po ang birthday song para sa lahat po ng mga birthday celebrants natin ngayong araw na ito and the month of July. Happy birthday and happy anniversary to all of you. So, I'd like to greet ang mga birthday celebrants ngayon, mga kape. So, tignan po natin. Happy birthday kay Kuya Emerson Retotal, Engineer Mario Emerson Retotal. Happy birthday sa'yo. And may God continue to comfort you all, the family Retotal. Happy birthday kay Clifford Jeff Babaran. Happy birthday kay Apuyan Asuncion Cha Mucha. Happy birthday. Happy birthday kay Sir Manuel Benavides. Happy birthday kay Desiree Kaalim. Happy birthday kay Tefen Grospe. Happy birthday kay J.A. Domingo. Happy birthday kay Clarence Renz Ramos. Happy birthday kay Sir Tobs Tubi Peralta and kay Tintin Grospe. Happy birthday. Tignan natin yung iba pang magbe-birthday, mga kape. Happy birthday and happy anniversary to all of you. And yes, happy birthday kay Kuya Jean in advance. Kuya Jean Corpus. Lumayo na. Okay, happy birthday kay Manong Eddie Gawiran, Asuncion, Manong Sami Gawiran, Asuncion, Darren J. Vidad, and Diego and Mateo Vidad, Laila Kilinahi Vidad, Orlando Manuel, Teresa Lani Vidad, Melody Joy Vidad Lao, Daniel Shane Vidad, and
Marie Mercedes Evidad Lau. Ayan, happy birthday to all of you. Happy birthday and may God bless you all. Amen and amen. I thought it was already finished. That's why I gave out my birthday greetings as well as to those having anniversaries. Yes, ate. And happy birthday in advance to Kuya Jean. Hello. Salamat. Happy birthday and happy anniversary to all of you. And again, sa lahat po ng mga kapatid na natin dito, panahon na para tayong magpaalam. At yes, ito po ang iyong kapatid, si Brother Rafi Kagod Paeng, lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapa negatibo o positibo, umulan man o bagyo, huwag po natin kakalimutan. Tapos na, ganoon ba? Si Ryan Corpus pala. So, happy birthday kay Ryan Corpus! Okay. So, yes, stay safe, stay humble, share your blessings. Pray for our enemies. Pray for our family, our community, our country. And let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat po. Yes, advance happy birthday to those August celebrants. Of course, magna-90 na po ang aking po nanang. God's will. My mother will turn 90 and August 29. So let us pray for her strength na maabot pa niya ang 120 years. Salamat! Bye-bye!